Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at karangalan sa ating tagapagligtas na malapang ng Jesus Kristo, dobleng paggalang sa ating beloved parents in the Lord, ating inaalala ang mga pinagpalang aral at turo ng ating minamahal at ginagalang na Pastor Evangelist Wildy E. Almeda at mahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda, pagbati sa beloved Hul Almeda family po, sa beloved preachers po, workers, at sa mahal nating mga kapatiran, isang pinagpalang gabi na po sa ating lahat. Gusto ko lang po pasalamatan ating pinakamalapang ng Jesus na muli po ako makapagpasalamat sa mga kabutihan niya po sa aming buhay. Gusto kong alalahanin po ang kabutihan na malapang noon na sa aking karamdaman po na year 2020 po nang may makapapo ako sa aking press po na sa aking kanang dibdib po na meron po akong bukol. Talagang pinagsusumamo ko po yung sa malapang na sabi ko nga po, ayoko po siya ipa-check up. Ayoko rin po na magkaroon ng operation. Lagi lang po ako dumadala ng 3 times a week. Talagang sinusumamo ko sa malapang na yung kagalingan ay manggagaling po sa kanya. Pero more times po na months po na dumarating po yung talagang sinusumamo ko sa malapang noon. Pero wala pa po yung kagalingan. Pero bago sumapit po yung birthday ko po noon, ng March po noon, sabi ko sa malapang, wala po hihingi na anuman po na regalo. Bigyan niyo lang po ako ng kagalingan na alam ko hindi ko po kailangan ng operasyon. Matatanggal po yung bukol sa aking dibdib. Alam niyo, after po na celebration po na aking birthday, talaga nakapako po yung bukol. Talagang instantly po, gradually po, pinagaling po na ating pinakamahal na Panginoon Jesus na wala po kainom na anumang take na gamot. Talaga nandiyan po kagalingan na pinagkaloob po sa akin ng pinakamahal na Panginoon Jesus. At nagkaroon din po ako ng endometriosis po sa aking matres na yung, akala ko po noon na isa lang po siyang dysmenorrhea na normal lang po. Talagang, pero noong time po na yun, talagang sobrang sakit na po yung nararamdaman ko. Parang sabi ko, hindi na siya normal. So sabi po nung beloved husband ko, magpa-check up ka lang. Sabi niya, tignan mo kung ano yung ng check up. Sabi, yun nga po, nagkaroon po pala ako ng endometriosis na yung menstruation ko po, imbis na po siya lumalabas po lahat, nagba-backflow po siya. And that time po, monthly period sabi po nung OB, uminom po ako ng pills para po mabawasan po yung sakit na nararamdaman ko. Pero sabi ko nga, mahal na Panginoon, binigyan mo na ako ng kagalingan. Marami kong mga patotoo na naririnig. Hindi ko kailangan uminom ng kahit na anong gamot dahil ikaw magbibigay ng kagalingan sa akin. Alam niyo po, sabi ng beloved husband ko, try mo lang na uminom ka ng pills. Alam niyo po, sa pagpipilit niya po niya, bumili pa lang po ako ng pills na yon. Pero yung pills po na yun, hindi ko pa po siya naiinom. Pagbili ko pa po lang, bumabalik na po yung sakit na nararamdaman ko. Sabi ko, hindi po talaga kalooban ng Panginoon na inuminom po ako ng pills, pero talaga nandiyan po yung pag-sumama ko sa Malapano. Sabi ko, Malapano, ikaw magbibigay ng kagalingan sa akin. Alam niyo po, nandun yung talagang nandiyan po yung pagkapaya ng Panginoon. Ngayon po, hindi ko nararamdaman anong sakit po pag may menstruation po. Nandiyan po kagalingan na pinagkulo po sa akin ng pinakamahal na Panginoon Jesus. Sa mga pagpapala po, nagsama po kami ng beloved husband ko po. Talagang, as in, wala po kami kahit na anong ng pagsasama po namin. Pero sa kapamaaral na po, mahal na Panginoon, dati po yung beloved husband ko, yung trabaho niya po is contractual lang po. Talagang wala po siyang maayos na trabaho. 5 months, 6 months, ganun po. Pero ngayon po, pinagkalubong po siya na maayos na trabaho bilang isang electrical engineer pa po sa dako po ng ibang bansa po. At nagkaroon din po siya ng promotion. Ngayon po, isa niya na po siyang senior engineer po. Talagang isang pagpapala sa Malapano na tunay na ang pagbibigay susi ng pagpapala po. Pinagkalooban niya na rin po kami ng sarili naming tahanan, bahay at lupa po. Yung time po na yun, nakabili po kami ng lupa. And the time po is 2020 po. Bago mag-pandemic po, nagpapagawa mo na po kami ng bahay. Nung time po na yun, nandito po ang beloved husband ko po, ng March po, na dumating po siya para magbakasyon, para magpagawa po kami ng bahay. Akala po namin, nung time po na yun is pandemic, is saglit lang po siya. Akala namin, makakaalis din po siya agad. Pero ang tagal niya po nandito, almost 6 months po siya nag-stay po dito sa dako ng Pilipinas po. Sabi ko ongoing po yung pinapagawa namin bahay. Sabi ko, mahal na Panginoon, ipagkakatiwala ko po sa inyo lahat.
sabi ko po nun, ang isip ko po nun kasi that time po is, nangungupahan po kami. Hindi na po kami nakakaupa ng bahay. Kasi po, nandito po siya, na-lockdown na po siya dito. Pero sabi ko, Mahal na Panginoon, ikaw magpo-provide sa lahat ng pangangailangan namin. September 2020 po is during pandemic, natapos po yung bahay na pinagkaloob po natin, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sobrang pagpapala po dahil lahat po naghihirap, hikahos, pero ang anak ng Diyos po talaga ay hindi mapabayaan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Papasalamat din po ako sa Mahal na Panginoon dahil po nagkaroon na rin po kami ng sarili namin sasakyan na magagamit po sa ating banal na gawain. At minsan din po nakasama rin po yung, nakakasama po ako sa sounding po, nagagamit po yung aming sasakyan dahil po yun po yung deserve po ng puso ko. Sabi ko dati po, Mahal na Panginoon, pagka nagkaroon po kami ng sasakyan, gusto ko po makaka-attend po ako sa mga crusade. Makakasama po ako sa sounding. Pag ganun po pala tayo yung desire ng puso natin, wala imposible sa Mahal na Panginoon. Talaga yung pagkakaloob niya po. Kaya maraming salamat po dahil po sa mga pagpapala na yan, sa mga kagalingan. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ay mataas na pagpupuri, pagluluwalhati ay sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Oh.